Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga ka-point of view. Ah, Totoo lang napakadami ng mga paliwanag na naibigay tungkol dito sa sa impeachment ni VP Sara may mga lawyers na tayong nakita sa mga vlogs nila na gumagawa ng paliwanag, bibigay ng paliwanag. Si Chis Escudero nagbigay na rin ng mga paliwanag. Yung mga pro and anti, na mga grupo, kanya-kanya na rin silang paliwanagan tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Sa totoo lang, sa vlog kong ito sasabihin ko lang yung opinyon ko, share ko lang yung opinyon ko na talagang impeachment na 'to, dapat talaga, bilisan ni Chis Escudero ang pagpoproseso. Kasi sinasabi niya, nabanggit niya sa isang interview na naka-pattern sa US yung ating, impeachment, proceedings. So, kung gano'n, 'di gawin natin yung proseso kung papaano nila, ginagawa yung impeachment. Halimbawa, itong, latest impeachment na ginawa nila, yung kay, Donald Trump. Twice na-impeach si Donald Trump, 'di ba? So, ano ginawa ng dun ng Kongreso at Senado, oh, 'di ba? So, ginawa muna ng Kongreso dun, yung House of, Representatives nila, nag-approve sila ng 2 articles para i-impeach si Donald Trump. Kasi nakita nila na parang merong abuse of power, saka obstruction of Congress. So, December 18 simulang i-impeach si Trump. O, January 16 in-transmit nila sa Senate yung, kanilang, complaint. And then January 21 yung Senate, nag-organize para gumawa ng, trial procedures. And then February 5 from January 21 to February 5 yung Senate, in-acquit si President Trump sa kanyang, articles of, impeachment. Ayun, yung pangalawa niyang impeachment nung 2021, January 13, ginawa ulit ng House of, Representatives na i-impeach si Trump. So, dinala nila yung, kanilang, articles impeachment sa Senate January 25. February 9 simula ang trial ng Senate. So, February 13 in-acquit ulit ng, gano'n kabilis si Trump, 'di ba? So, kung makikita mo yung trial na 'yan, hindi 'yan pinapaabot ng 3 buwan, 5 buwan, 7 buwan. Kasi itong Senate, eh, wala silang session at do'n sa pagbabalik nila sa Congress ng June, hindi sila do'n sa June mag-i-start, ah. Talagang start nila after nung, State of the Nation ni BBM, July pa 'yun. So, aabot ng 7 months yung delay, 'di ba? Kaya napakamaling sabihin at, gawin ito ni Chis Escudero na i-delay niya ng gano'n katagal. Hindi talaga dapat gano'n, hindi dapat gano'n. Kasi meron kasi tayo diyang parang 'di ba, yung mandate na sinasabi diyan. Saka meron diyang principle of urgency na sinasabi na yung constitution ay talagang dapat masunod at kailangan mong ayusin yung conflicts, 'di ba? Yung mga chaos, yung mga disagreements sa loob ng gobyerno. Senado lang ang makakagawa niyan, 'di ba? Kaya hindi puwedeng sabihin ni Chis Escudero na paabutin pa niya ng after election, hindi. Simulan na niya dapat 'yan, immediately without delay, soon as possible. 'Yan ang clear na direktiba sa kanya, ha? 'Yan ang clear na utos sa kanya ng constitution, 'di ba? Sinasabi,
puwede naman silang mag-hold ng special session para i-address yung urgent matters. Kaya naman talaga yun, eh, 'di ba? Kaya yun, merong special power ang presidente na magkaroon talaga ng, ng pagpapatawag sa Congress, about Congress, and then isama sa kanilang business yang impeachment case. Walang delay, hindi na dapat dine-delay yan kasi unang-una, yung pagde-delay mo ng trial niyan, ina-undermine mo yung checks and balances, 'di. Impeachment is a constitutional tool na parang yung sa mga accountable officials. Ngayon kung ide-delay ng Senate 'yan, magkakaroon ng constitutional crisis. Bakit? Kasi yung accused na official naka-remain pa rin in power, 'di ba? Meron pa ring ano 'yan, makaka-influence 'yan sa investigation. Saka dun sa siyempre yung magiging wisdom nung boboto dun makaka-impluwensiya, malabong hindi maka-impluwensiya yan. Ngayon yung pagpapatagal mo pa ng delay, magkakaroon niyan ng risk, 'di ba? Meron diyang mangyayaring mga alam mo yun, yung mga tawag dito, yung mga political maneuvering, 'di ba? Ngayon yung kalaban kapag nakapaggawa niya ng mga maneuvering, pag-gather yan ng mga sarili niyang mga 'di ba, mga grupo na puwede niyang maimpluwensyahan, eh, yung impeachment process magiging ineffective. Yun yung dapat sinisimulan na dapat ni Chis Escudero, wala niya yung maraming etyos-etyos, 'di ba? Saka yung halimbawa, yung hindi galaw agad ng Senado, meron niyang constitutional violation. Violation na agad din, eh. Kasi since yung Constitution kino-command ang Senate na mag-act forthwith, 'pag hindi mo ginawa 'yan, ha, failing to do so could be interpreted as, dereliction of duty, 'di. Or even unconstitutional act, kasi nga hindi mo ginagawa yung sinabi ng Constitution, 'di ba? Ngayon puwede din namang mag-intervene diyan ang Supreme Court, 'di ba? Ah, sa ano ba, gagamitin lang yung mandamus petition, compelling the Senate to perform its constitutional duty, 'di ba? Ah, yung impeachment talaga ito pa, isa pang problema talaga diyan na malaki. Ang impeachment is a matter of national stability and governance, ah. Yung impeachment process, it it is not just a legal but a political mechanism to resolve conflicts within the government. 'Pag hindi mo inayos yung gusot na yan, Chis Escudero, pinagpapatuloy mo yung gulo. Para dapat nga tigilan na agad yang gulo, eh, patigilin na niya agad yang awayan, 'di. Yung 'pag pino-prolong mo, 'pag pinapahaba mo yung delay, nagpo-foster yan ng parang ano mo yung uncertainty, wala katiyakan, pinapahina niya ng mga institution, dina-damage niya yung ano, itong public trust sa political system, 'di ba? Kung kung merong conflict, 'di ba, kung merong, government conflict, yan ay duty ng Senado to immediately, resolve and not postpone the action of impeachment, kailangan niyan, napakahalaga niyan, 'di ba? Yung Constitution mandates the Senate to act forthwith. Ano bang meaning ng forthwith? Immediately, right away, now, without delay, straightforward. Oh, ah, patawag ng special session sa urgent matters. Oh, napaka-ano, hindi ko alam kung ano ang nasa isip nitong, si Chis Escudero. Napakadaming etyos, napakadaming delay. Ang nakikita ko lang sa kanya kasi siguro, taktika din ng
administrasyon na mukhang kulang sila sa boto kaya hindi nila ginagawa itong, impeachment ngayon at kailangan nilang, dumating dun sa punto na yung mga kandidato nila ay maidagdag dun sa boto. Kasi alam siguro nila, ramdam nila na medyo tagilid yung makukuha nilang boto ngayon. Hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam. Pero sa nakikita ko, kaya merong pagde-delay si Cheese, meron siyang nafi-feel na kulang yung boto nila, kulang yung boto nila. At wag na niya sabihin na siya ay hindi sa administrasyon. Siya is ano, panig na siya ng konti sa administrasyon, 'di ba? Hindi na ano 'yun, hindi na dapat pang maikubli, itago yung anong 'yun, yung, issue na 'yun. Ganiyan lang po, yung delay, 'yan ay isang conflict, yung, pagde-delay sa impeachment is ano 'yan, hindi magiging parang conflict, resolution mechanism, 'di ba? Pagka dinelay mo ng dinelay. Kailangang ma-solve mo kasi yung internal conflicts, yung disagreement, yung political chaos within the government. Yan yung precisely method ng impeachment process, 'Pag hindi mo nare-resolve yan, mag-e-escalate yan, cause yan ng, deeper political divisions, 'di ba? Magwi-weaken ng governance, yung public trust, 'di ba? Public trust sa mga tao at yung trust din nung sa international, view ng, mga investors. Dapat talaga walang delay para hindi na i-further yung problema, 'di ba? Kapagka national interest ang issue, it demands swift action. Wala ng ano, 'wag mo ng gawan ng climate of, uncertainty. Nakaka-affect 'yan sa policy making, 'di ba, economic stability, international credibility. Dapat ganyan yung ginagawa ni Chis Escudero kasi tulad nga nung limit niya sabihin, naka-pattern sa US ang ating, impeachment proceedings. So gawin niya, within 2 months tapos ang, impeachment, 'di ba? Tsaka, yang alam mo, ang nag-impeach naman kay Sara is ang Kongreso, oh. So, dahil ang Kongreso ay, body ng gobyerno, ano 'yan, parang niya as may kalaban do sa gobyerno, 'di ba? At, do sa ano niya, do sa ginawa ng, mga congressman, yung mechanism na ginawa ng congressman na nagkaroon sila ng mga committees na pinag-isa nila, yun yung mechanism para malaman kung sino yung kalaban ng gobyerno, So, nakita nila, napatunayan nila, meron silang proof na ito'y ano, parang 'di ba, hindi ito nakakatulong sa gobyerno itong, official na 'to. So, ganyan yung parang pagki-cleanse ng gobyerno, 'di ba? At ikaw, Mrs. Escudero, yung Senate, gawin mo rin yung cleansing, 'di ba? Gawin mo yung, dine-demand sa'yo ng Constitution. Kino-command ka ng Constitution na magkaroon ka ng immediate action, 'di ba? Kaya nga forthwith. Ano mo sasabihin mong ang forthwith, eh, hindi synonym ng immediately? Kahit saang dictionary mo basahin, ang meaning ng forthwith ay prioritization, 'di ba? Kailangan niya ng immediate action upon receipt nung complaint. Ay, talagang napakahirap, napakadaming hechos nitong si Chis Escudero, 'di ba? Hindi natin malaman kung anong plano niya, pero talagang sa aking analysis, feel niya talaga kulang sa boto